Nako, ito breaking news, no? Siniwalat po ni Vic Rodriguez ang pagpunta sa New York nito ni Junior, no? At ito nga ba pala, coincidence ba ang nangyari? Kasi may ngayon may pa-trending na ngayon, no? Malapit na mag-trending to, no? Na hindi nahalata ng iba. Na ito sinabi dito, March 8 pala ang death anniversary ni Tan Tokok, no? Nung 2025. Ngayon, pagpunta ni Junior daw, sakto March 8 din daw doon sa Amerika. Sabi niya nila, may connect ba ito sa pagpunta ni BBM at FL sa Amerika? Death anniversary pala ni Paulo Tantoco today. Kamusta na ba ang kaso ng pagkawala niya sa LA? Wala kasing balita sa mga bias na network, sa tahimik sila sa nangyari. Oh. Kayo po ba naniniwala ba kayo? Kasi parang coincidence no? Yung death anniversary, marami nagsasabi, baka daw pinuntahan ni ganyan, etc. Hindi natin alam, pero maaari, no? Hindi natin alam, no? Pero ito, pasari na kayo sa mga bias na media. Ang ibinabalita ng mga yan, ikasisira ng lumalabang kay BBM yung mga kritiko. Dapat yung mga kritiko ni BBM, wala kang kakampiyan. Di ba? Kung ikaw media ka, magbalita ka lang. Ang nangyayari kasi nagkakampiyan na kayo eh. Di ba? Talaga pag, alimbawa, kay Sara Duterte, alam mo yung nagkwento si Sara Duterte Kalaban at Bahay sa Vox Populi na programa nila? Alam niyo yun? Di ba maraming kinuwento si Sara Duterte tungkol sa kay BBM pati kay FL? Di ba? Napakadaming kinuwento ni Sara. Ang kinagat lang nila doon, yung eroplano na sinabi ni Sara na kayang-kaya naman magpadala ng eroplano kung gugustuhin ng gobyerno eh. Yung pandemic niya, nakapagpadala ng eroplano eh. Yun ang kinagat nila kasi alam nila, yung tao hindi maintindihan yung ganyung salita. Alam ng medyang bias, yung mga ganung pananalita na kalalim, hindi maintindihan ng mga taong mabababaw mag-isip. Oo. Kaya nga sabi kay Marcolete, give up yung KIG, hindi maintindihan eh. Kaya paulit-ulit ng media yon. Ganong kabababa tingin nila sa inyo. Oo. Na mahina ang pick up. Ito totoo naman eh kasi yung give up na ni Senator Marcolete hindi naintindihan eh. 'Di ba? Ito pa kaya kay Sara na pagpapadala ng eroplano sa COVID kasi yung time na yon, yung programa po sa kay Sara sa Vox Populi, sinabi ni Sara doon, sa panahon niya ni Duterte, nakapagpapadala ng eroplano, kayang-kaya eh. Ba't ngayon hindi makapagpadala? Ang katwir ng mga pilosopo, yung mahihina mag-isip, ang sinasabi nila, paano ba makakapagpadala? Wala kang flight. Nakaano nga, sa Iran wala, pero sa paligid meron. Di ba? Yun ang sinasabi. Kaya nga nauuwi ibang Pilipino, di ba? Yung OFW nauuwi eh. O, ibig sabihin, meron flight. Di ba? Kung sabihin walang eroplano lumilipad. Di ba? So, ibig sabihin, tama yung kay Sara. Di ba? Oh. Dito po, naniniwala ba kayo ay nagkataon lang ito? Nagkataon lang ba na sakto? Wala ko siya sabing pumunta si BBM doon sa death anniversary Wala ko siya sabi niyan. Nagtatanong lang po ang marami at ako, isa na rin sa tanong ko, sakto lang ba ang pagpunta niya doon o coincidence lang ba ang pagpunta ni Junior sa Amerika dahil sa pagkawala ng March 8 at March 8 din siya nag-flight papunta doon? Kayo na po ang humusga, no? Pero panoorin natin si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang himay-himay at kanyang mga opinion dito kay Junior. Wala pong si Bongbong Marcos. Wala pong plano ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Wala po. Ang solusyon ho nila, palagian, impeach, Inday Sara. Palagi yan. Palagi yan. And I'd like to take this opportunity. If there are still sensible members of Congress, especially in the House of Representatives, if there are still sensible leaders of various different political parties para sa bansa, imbis na pinag-aaksayahan ninyo ng pera naming mga Pilipino, ang walang katuturan, walang basihan, huwad na mga basihang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pwede ba? Baka may puso pa kayo natitira para sa ating bansa at para sa ating mga kababayan. Santabi nyo na muna yung politika ng impeachment. Wala. Ang gusto nila, impeachment niya, may impeach si Sara kasi niya, biruin mo ibinintang kay Sara sa hindi niya pa ginagawa. Alin yon? Yung mga EJK daw. Kung ano daw yung ginawa ni Duterte, yun daw gagawin ni Sara. Biruin mo, hinusga nila. Di ba? Si Sara. May nalaman nyo? Nakapunta kayo ng future? Para sabihin nyo yung EJK, gagawin din ni Sara? Sige nga.
May nakita ba kay Sara? Wala. Ayaw kasi nila makabalik ang Duterte. Laking takot nila. Yung mga mandarambong, hindi na makagawa ng pandarambong nila kay Duterte. Yung katulad ng kasamahan ko sa dati, natatrabaho ko sa City Hall po ako, natrabaho dati. Gumagawa po ako ng budget. May katrabaho ako doon. Galit na galit kay Duterte. Oh, galit na galit siya kay Duterte. Yung pala, kaya siya galit, kasi yung wala pa si Duterte, si Pinoy pa lang ang presidente, nagagawa niya mag-red tag, yung ang tawag doon, yung fixer, binabayaran siya. O binabayaran siya ng mga 20,000. Ha? Sa isang buwan, nakaka-100,000 siya eh. Fixer yun. Ha? Nangihingi ng bayad sa mga kliyente, basta mapadali lang yung mga transaksyon. Bawal sa gobyerno yon. Pero siya pwede sa panahon ni Pinoy eh. Kasi yung panahon ni Duterte, napakaigpit. Hindi niya na magawa yung mga ganun. Kaya galit na galit siya kay Duterte. Hindi, real talk yan ha. Real talk yan. Kaya galit na galit siya kay Duterte kasi hindi niya nagagawa yung mga ganung gawain niya dati na wala siya ng kita ngayon. Oo. Ngayon, bumabalik na naman yung kita niya kasi nga, may ganun na naman. Okay, Duterte kasi wala, may higpit eh. Ibang batas na Duterte yung panahon na yun eh. Kayo, magpa-emergency session kayo dyan sa Kongreso, dyan sa Senado, wala po tayong aasahan sa Executive Department eh. Pangalawang linggo na po ito ng gera dyan sa Middle East. Wala pong nagaganap na special or emergency meeting ang gabinete ni Bongbong Marcos. Mismong si Bongbong Marcos, sinama pa. Itong napakagaling niyang, tama din ito eh. Yung kanyang kalihim sa Department of Migrant Workers, nagpunta pa ng New York. Ano ang plano ninyo sa ating mga kababayan? Biruin mo, palagay natin may lakad ka dyan no, sa New York, no? Hindi mo ba ipopostpone yan alang-alang sa mga Pilipino nasa OFW? Oo, may intindihan ka ng iba. Pero mas marami na OFW, halos lahat di ka maintindihan. Dapat yan pinospone mo na. Hindi muna, unahin ko muna mga Pilipino. Walang pinagka-evento, nakikiramay ka. Nakikiramay, may patay doon kapitbahay mo ikaw nung nagbibidyoke ka. Hindi mo ba? Totoo yun. Halimbawa ganito nangyari sa amin dati yan eh. Yung nakatira pa kami sa squatter na may birthday sa, hindi naman katapat, may burol doon sa katabi, bahay, doon sa tapat ng, hindi naman katapat eh. Ito yung bahay ng, actually hindi naman sa amin yun eh. Nakikitira lang din kami doon eh. Ito yung bahay, medyo hindi katapat, may burol. Birthday nung nakatira sa may-ari ng bahay doon. Birthday. May videoke. Alam mo yung birthday niya, pinuspone niya muna eh. Hinintay muna malibing bago sila mag-birthday eh. Saka magbibidyoke. O bakit? Respeto kasi yun. Respeto yun doon sa namatayan. Yung namatayan pala, matalik niyang kakilala din pala yun. Ikaw may patay doon, mag-videoke ka, sasaya ka. Para naman na-ampere naman yun. Kung ikaw may paggalang, may respeto ka. Di ba? Kaya dapat ganoon din sa OFW. Dapat di ka na muna pumunta doon. Na nasa gitna ng panganib. Nung naka-Pidora hat pa siya, Pidora hat, naka-red scarf, mga pang-godfather yun eh. Pakiramdam lang talaga. Ay mga ganung forma, sumisimbolo yun ng kung saan walang problema, walang iniisip, relax na relax, godfather. Yan ang mga simbolo nun. O nagmukha kang lupin tuloy. Yung sinabi. Wait, almost every hour, every day I get messages sa ating mga kababayan. Sapagkat ang Hakbang ng Maisog, international po iyan at napakaraming mga miyembro saan man pong sulok ng mundo. Wala pong plano ang Marcos Jr. administration. Yung alyansang malansa ni Bongbong at ng Akbayan. Anong plano ng Akbayan? Diba? Impeach Inday. Ang Makabayan Black, anong plano sa alyansa nila kay Bongbong Marcos? Impeach VP Inday Sara. Yung mga banal-banal at pare na nagpapakabanal-banalan, hindi po lahat. Yung CDCP, meron na ba kayong naging pahayag patungkol sa inyong sentimiento, damdamin, suporta, pangunawa at pangamba sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino migrants? Dapat ho kayong singilin ng mga Katoliko dahil aktibo kayo sa pamumulitika, aktibo kayo dyan sa pag-uudyok na makipagkiskisan tayo sa bansang China pagdating sa usapin ng South China Sea. Nakita ninyo epekto ng gera. Nakita ninyo epekto ng gera. Yung CBCP, may karapatan po ako magsalita. I speak for myself. Di ko po alam ibang kapwa ko miyembro.
ng simbahang Katoliko, sapagkat Katoliko po ako. Nakikita ko ang sigasig ninyo, ginagamit yung pulpito, ginagamit ninyong sermon sa pamumulitika. Yeah, alam mo, ayun ang pinagkaiba nila sa ibang ano eh. Itong mga, pasensya na kayo sa mga Katoliko hindi ko nilalahat Kasi ang hirap ka sa simbahan po, nagagamit yung pulpito sa pagsermon ng pare sa mga politika. Tapos pag nakabanat sila sa INC, ganyan. Ang INC, makita mo kahit dumalo ka sa kanilang mga pagtitipon, wala kang makikitang politika doon sa kanilang worship service nila. Wala kang makikita kahit yung kasagsagan ng politika, wala kang makikita yung ministro nila sasabi tungkol sa politiko, wala. Oo, walang ganoon. Iba yung usapang pang-rally nila, iba yung usapang pan-church nila, 'di ba? Hindi dinadama yung ginagamit yung simbahan para lang pabanguhin yung isang politiko. Hindi niyo punain ang malawak trilyong pisong korupsyon ngayon. Yung ating mga kababayan, pag misa kayo, pagka Migrant Sunday, pinagdadasal ninyo, di ba? O ngayon, Bagong Bayani, nag-issue na ba kayo ng statement, ng pahayag, ng plano? Anong may tutulong nyo sa ating mga kababayan? Yung alyansang CBCP at Marcos Jr., yung alyansang Kain Saba, saan kayo busy sa impeachment? Kaya kung meron pang mga mambabatas na meron pa hong pagmamahal, malasakit at pagtingin sa ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino, sa ating bansa, tigilan nyo na po yan. Magpatawag kayo ng emergency session, pag-usapan ninyo ano ang maitutulong ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Hindi na lamang po ito tungkol sa OFW. Ano ang maitutulong ninyo sa ordinaryo araw-araw na mananakay ng public transport? Ano? Ano ang maitutulong ninyo sa mga kaawa-awa nating driver at operator ng public transport? Mapa-bus, mapa-jeep, mapa-tricycle, mapa-habal-habal, kung ano man. Ano? Male-maleta mga kababayan, dito po sa Tinig Maisog, inaangat natin ang inyong kamulatan. Ito ho yung matagal na nating kinakampanya, yung war on corruption. Hindi ho ba? Ngayon, nagkasunod-sunod na. Meron na pong gera, kahit ano po pong sabihin nila, kahit matigil ho yan bukas, it will take a while bago mag-normalize muli ang presyo. Kung mag-normalize man, kung bababa man, ang presyo ng produktong petrolyo. 90% of our petroleum products are all imported. Galing dyan sa Middle East. Kaya dito, sinasabi pag-usapan pong mensahe, si Elisa Mendoza, OFW from Bahrain. Hindi po kami makapag-decide kung uuwi kasi nakasalalay ang pag-aaral ng mga anak ko. Si BCP, makinig kayo, nagamit nyo yung simbahan. Ako ho, kaya ako nagpupunta sa simbahan kasama ang aking mag-anak dahil alam ko sa buhay na ito, hindi ko kayang mag-isa yung laban. Kanya tumatakbo po ako sa kinikilala kong Panginoon. Kaya pagka nandoon po sana ang mga kagaya ko, at alam ko marami kami, huwag nyo naman ipilit sa amin, huwag nyo naman isaksak sa baga namin yung pamumulitika ninyo. Kaya kami nandoon, we are looking to fill up our spiritual bank. We are there to work on our spirituality. We are there to call on our Almighty para humingi ng tulong dahil alam namin, hindi namin kaya mag-isa sa mundong ito. Tapos, mamumuliti ka at gagamitin yung pulpito, yung homily, yung sermon. Tanong sa inyo ngayon, ni Elisa Mendoza. Si Elisa Mendoza, OFW from Bahrain. Ang tanong, ang kanyang komento, hindi po kami makapag-decide kung uuwi kasi nakasalalay ang pag-aaral ng mga anak niya. Alyansang Akbayan at Marcos, Alyansang Makabayan at Marcos, Alyansang Hilaw na Dilaw at Marcos. Wala kayo makikita sa mga yan, mga dilawan, iba yung mga yan, makakaliw. Wala silang tinutulong sa ikabubuti ng bayan. Tandaan yan. Ang gusto talaga naratibo nila, impeach si Sara, yun lang. Dito, ya? Wala silang para mag-isip na ikabubuti ng bayan, wala. Alyansang Pink at Marcos,
alyansang Kain Saba at Marcos, alyansang CBCP at Marcos. Anong tugon ninyo rito? Kahit nakakatakot, nagtitiis na muna kami dito. Yan ang bigyan ninyo ng matapang at matibay na posisyon. Ano posisyon ninyo rito? Impeach, Inday Sara pa rin. Kilabutan naman kayo. Mahiya naman kayo. Hindi solusyon ang second, third, fourth collection. Panay kayo koleksyon. Pero paglaban sa korupsyon, tahimik kayo. Tahimik talaga. Oo. Kaya nga pag may mga bangag vloggers, prangkahin mo sa comment section, ba't tahimik kayo sa, sa flood control issue? Sapat na sa kanila nakulong sila Bryce Hernandez, sila Diskaya, yun ang big fish sa kanila. Oh. Si Saldi ko, ang big fish, tinutuloy nilang big fish. Ando doon lahat ng pera. Kung doon pa lahat ng pera, pwede nyo imbestigahan yung mga tao ni Saldi, yung 18 Marines. Ano ba talaga? Akala ko ba si Saldi pinaka-main character niya sa pangukurakot na yan? Dati, hindi nyo maituro si Saldi. Yung tinuro kayo, si Saldi na. Eh ngayon si Saldi na, lumabas yung mga tauhan niya, 18 Marines, hindi nyo paniniwalaan. Ano ba talaga? Ha? Bulag, pipi, manhid, bingi. Yan kayo. O ngayon, nandito na tayo sa krisis pang-ekonomiya, dulot ng forever wars ng Estados Unidos. Paano? Tulak pa rin ninyo. Atin ito, alin ang atin dyan sa South China Sea? Alin nga? Turo nyo nga. Pasok tayo ng gera, kalaban ng China. Ito nga, sinasabi na ninyo, malayo tayo eh. Isang linggo pa lang, dapa ng ekonomiya natin eh. Gusto nyo pa, bakbakan tayo sa kapitbahay natin? Yun ho yung ating dapat pinag-uusapan at hindi po tayo dapat natatakot magpahayag. Ano? Nag-party at nag-fireworks pa ang Malacanang bago tumulak para sa Estados Unidos. Grabe lang, ilang gastos ng party na yun. Tapos plus punta ng Estados Unidos. Ang laking gastos niya, sabihin ko sa inyo. Okay lang sana kung hindi natapat sa mga paghihirap ng OFW sa digmaan. Dapat pinuspon nyo na lahat yan. Ay hindi eh. Talagang ginaganon yung mga Pilipino, wala kayong pakialam na masaktan ng Pilipino. Napakahirap niyan. Sa isang damdamin ng Pilipino na habang kayo nagsasaya, tapos sila naghihirap. Yung si Truth Stream, nasa page po ni Truth Stream na nag-party noong March 5, dyan po sa Malacanang. En grande, napaka, talaga namang elegante. Ganyang kakakapal ang mukha ng mga yan. Simbahang Katoliko, ano na? Ano na? Party-party na rin ba kayo? Hindi ba? Pinapatago lang ang mga OFW na naiipit sa gera sa Middle East. Joyce, kanya-kanya ng tago eh. Sinasabi pa na meron na raw pag-uutos magtago sa mga bunkers. Wala ngang bunker, dinibank na po ito nila Myra ng hakbang ng Maisog Kuwait. Wala pong bunker doon. Meron na rin nagmensahe from Bahrain. Wala pong bunker sa mga bansang sinasabi nila. Ibig sabihin, kanya-kanyang tago mga OFW. Di ba? Kawawa naman. Walang ginagawa ng ating may ginagawa pero walang kaparaan ng matalino. Asaan yung kalihim po ng Department of Migrant Workers? Si Hans Kakdak, nandoon po sa New York. No? Marami pong salamat sa higit 2,000 live viewers po natin ngayong araw. Bigyan daan ko lang po yung mga nagmensahe. Si Enrique Eusebio, BBM, bilyon-bilyon magnakaw. Si Susan Jacobe Santos, OFW from Japan. Stress lahat ng OFW sa buong mundo. Yes, Susan, I agree with you. I agree with you. Kaya sariling sikap tayo ngayon. Kay Snoopy Ong, hindi natatablan ng pakiusap yung admin. Kasi pure evil sindikato sila. Pera lang ang mahalaga sa kanila. Si Lorna Navarrete, maraming salamat sa effort yung ibahagi ang nangyayari sa Pilipinas. Malaking tulong sa aming mga OFW because we owe it to you. Lorna Navarrete, OFW sa inyong lahat. Kung malaking tulong po yung pagbabalita namin dito sa Tinig Maisog, malaking tulong din ho yung remittance ninyo. Kaya dapat binibigyan kayo ng espesyal at ekstrang atensyon, pag-aruga
at pag-aalala ng administrasyon ni Bongbong Marcos, pero hindi, pero wala, pero salat, no? Felix Baker ng London, Angel Inventor, Copenhagen, Denmark, si Dalin Dizon ng Dubai, mag-iingat ka, at Inigo 123, mainstream media corrupt, yes, 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 silence of the mainstream media. Arap-arapan na ngayon, mga media, mainstream media, bayaran talaga. Ano Hindi lahat, headline nyo bukas? Yung isang pahayagan, nahiya, kakapiraso lang dun pa sa ilalim. Marcos off to New York. Nahiya. Buti naman. Pero hindi pa rin ho sapat yun eh. Di ba? Meron pong silence of the press. Silence of the mainstream media. Ano ang stand ninyo sa nangyayari? Asa na yung patron ninyo, si Bongbong Marcos? Nasa New York? Mantakin ninyo. Di ba? Cipriano prangka talaga si Tony Vic Rodriguez, no? Talagang masarap panoorin to lagi. Real talk to eh. Ito yung taong na kung saan walang lahat ng gusto sabihin niya talaga eh. ng Bohol, Erwin Cocharo ng Qatar, Erin Marcelin, grabe ang CBCP. Super silent. Si Erin Marcelin, kagaya ko, Katoliko, pero huwag kayong magtaka kung pabawas ang mga nagsisimba. Maraming nawawalan ng gana. Totoo talaga. Totoo yan. Hindi nila, dapat ang mga pare nagtuturo ng kabutihan ng Panginoon Diyos. Ang totoo lang huwag kayo masaktan mga Katoliko, huwag kayo masaktan ha. Dapat po ang mga pare, nagtuturo po ng kabutihan yan. Para yung mga tao na ngayon makabawas ng kasamaan. Yung totoo naturo Kaya, tamo, lipunan niya yun. Anong reliyon mismo na lipunan niya yun? Hindi kayo makapagsasabi, ano ba? Hindi naman lahat Katoliko, pero anong kadalasan na reliyon nila? Na nasasangkot sa mga kasamaan. Diba? Kasi ayaw nila magturo. Ang pare, nagtuturo yan ng kabutihan ng Panginoon Diyos. Ituturo niya dun sa member niya. Hindi ituturo sa simbahan galit, puot, ang ituturo dun sa simbahan. Di ba? Kaya nangyayari, iba yung dating sa kanya, iba yung ugali niya sa labas. Alam mo ninyo, piece of unsolicited advice, ako hindi na lang nakikinig pag namumuliti ka na eh. Kabastusan naman kung tatayo ako sa gitna ng homily at lilisan, ayoko naman hong gawin yon. Dahil maayos naman ako napalaki ng aking mga magulang. Wag na lang ho kayo makinig. Ang pinunta naman ho natin doon ay yung ating pagkilala sa ating kinikilalang dakilang lumikha at humihingi tayo ng tulong. Dahil nga, sabi ko nga, alam natin na meron lang limitasyon ng ating kakayahan at hindi natin kaya na tayo lang mag-isa. Kanya tayo humihingi ng tulong, nagpapasalamat, nagsusumamo, humihingi ng alalay sa kinikilala natin. Huwag po natin pansinin itong mga banal-banalan na pare, madre, ginagamit ang pulpito, araw ng linggo, gusto mo'y mapuno ang ating spiritual bank, magkaroon tayo ng spiritual upliftment, bibigyan tayo ng pamumulitika. Ano na CBCP? Anong stand ninyo sa ating mga overseas Filipino workers? Ano ang stand ninyo? Si Tachi Silva, in Japan, the government is already talking about isolation to the present crisis. In Japan, the government is already talking about solution to the present crisis. Samantala sa Pilipinas, impeach Vice President Inday Sara pa rin itong mga apakakurap na miyembro ng Kongreso. Di ba? Imbis na pagtuunan ninyo ng pansin, special session, patawag ninyo lahat ng concern, ng stakeholders, pati mga negosyante, paano tayo magtulong-tulong whole of the nation approach. Huwag nyo na isali si Bongbong Marcos. Huwag nyo na isali yan. Nagpunta pang Estados Unidos sa New York. Anong gagawin niya ron? Anong gagawin mo doon? Anong gagawin mo sa New York? Di ba? Hindi naman to pinakamalaki. Okay, sana ko yung lakad niya. Napakahalaga Di ba? Anong gagawin mo doon? Nagdududa tuloy yung tao. Baka hindi kaya may death anniversary? Hindi Hindi sa akin galing yan Hindi sa akin galing yan.
Hinala ng iba yan. Ang sabi niya, kaya sila nagpunta roon, kakausapin daw niya yung UN Secretary General. Big time ano? Ang pag-uusapan daw nila to talk about developments in the Middle East. Anong development? Anong may tutulong mo? Anong may tutulong mo? Panay katokis eh. Sa Japan, sabi nga ni Achi Silva, sa Japan, solusyon na ang pinag-uusapan nila. Tama. Ikaw, magsasalita ka pa sa Commission on, ano yung pinagsasabi nito? Wala pa siyang solusyon. Kailangan niya muna makipag-usap dun sa UN sa ibang tao bago siya magkaroon ng solusyon. Di ba? Ganyan yan sa atin. Wala ka sarili mong desisyon? Wala ka sarili mong diskarte? Presidente ka eh. Di ba? Kung ano yung Commission on Women ng United Nations, hindi ka welcome naman doon, hindi ka kailangan doon. Ang kailangan sa iyo, Asyong, dito sa Pilipinas, solusyonan kung paano makauwi. At yung mag-ayaw ng umuwi dahil natatakot niya, kagaya nung nag-mensahe kanina, anong may tutulong ng pamahalaan? Magkakanong may tutulong natin, ilang buwang ayuda. Ninanakaw lang naman ninyo yung trilyon-trilyon pera eh. Ang daming pera ng Pilipinas, mga kababayan, pati ulitin ko ha, yung nasa public transport sector, whether kayo ay operator or driver, lalo na yung ating mga mahal na drivers, jeepney, bus, tricycle, lahat ng public transport, dapat kayong bigyan ng ayuda sa lalong madaling panahon. Yun, no? Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. At huwag kayong papayag na kakarampot na ayuda. At huwag kayong papayag na Si Duterte, yung pandemic, nawala ng trabaho lahat. Wala, tigil pasada lahat. Nagbigay ng ayuda. Eto, mangyayari na naman ulit natin. Oil naman to. Dahil pag nawala ng oil yung reserve natin ng oil, mawala lahat, ano gagawin mo? Mas mahirap to kaysa pandemic. Yung pandemic, unlimited pa tayo sa oil unlimited tayo sa kuryente Nasa bahay ka lang Huwag ka lalabas kung malas-malas mo pag tinamaan ka ng COVID Yun ang malas-malasan mo Pero huwag ka lalabas Doon ka lang di ba? Bigyan ka ng ayuda okay ka na Ito iba to. Ha? Pati bilihin, kuryente tataas. Ha? Ito lahat, yari tayo. Sinisingil na tayo ng panahon na ginawa sa atin. Bakit? Parusa to ng Panginoon sa atin. Bakit? Dahil yung mga taong na dapat mahayag, itinatago nyo pa. Lalo na si Pinky, nagtatakip pa. Parusa to. Nangyayari ngayon. Metro Manila lang. Sabi yan ng Biblia, ang masamang pinuno, ha? Yung bayan niya naapektuhan. Na maraming pera ang Pilipinas, isoli nila yung mali-mali ng perang ninakaw nila. Mas critical ngayon to. Bakit? Oil to Walang masakit, tigil pasada lahat to. Pati kuryente, sa kukuha ng pang-kuryente. Paano ma-travel yung mga gulay? Karwahe, kabayo. Wala nang damo sa kabayo. Simentado lahat. No, isoli nila. Magalit na kayo. Soli nila, hindi na tama itong nangyayari. Si Leonor Carlos from Israel, kasalukuyang nagpapadala ng bomba ang Iran dito sa amin. God bless you, Leonor Carlos, and the many Filipinos in Israel. May God keep you safe from all this harm na nangyayari diyan sa gitnang silangan. Kay Jane Dision, baka raw may kinalaman ang pagpunta ni Bongbong Marcos sa New York dahil death anniversary ni Tantoco. Alam mo? Pati yun nagtatanong din Marami nakakahalata Hindi ko siya sabi, ulitin ko hindi ko siya sabi na pumunta si BBM doon dahil sa anniversary Tantoco. Ang tanong ng iba, nagtatanong na naman. Kasi nagkataon doon pagpunta doon sa death anniversary Tantoco. Diba? Ako, ang stand ko, nagkataon, Ano to, coincidence? Tanong lang. Si Chris Dairit, maraming salamat. Si Diana Sanchez, maraming salamat. At Madeline, Era po ng Pilipino yan. Si Jen Espina, tama ka, attorney, ang hirap makinig sa homily dahil puro politika sinasama sa sermon. Sana ho makinig yung mga higit na maraming matitinong pari. Ang sarap po talaga makinig sa salita sa ating mga Katoliko. Ang sarap makinig sa salita ng dakilang lumikha, tapos napupunuan nga po yung spiritual bank natin
Ako, talagang hindi naman empty, pero baka minsan nearing empty. Kaya ako naglalagay ng laman sa aking spiritual bank. Pero, ang naririnig mo yung pamumulitika ng mga pare, turn off ho eh. Tigil nyo po yan. Tigil nyo po yan. Napag-aalata na po na malaking bahagi ng CBCP, sumapi na. Alyansang CBCP at Bongbong Marcos. Corruption po ang gusto ninyo eh. Lahat ng sumama kay Bongbong Marcos, pro-corruption. Wala nang patumpik-tumpik pa. Lahat ng nakipag-alyansa kay Bongbong Marcos ay para sa korupsyon, para sa kurakot, Diretso, para sa pagnanakaw, para sa pagpapahirap sa mga Pilipino. Cecilia de los Reyes, I live in New York. What the hell is BBM doing here? Hindi ko rin alam, Cecilia. Oo nga eh. Ano ginagawa ni BBM doon? Nakapagkataka, no? Hindi naman mahalaga ba yun? Tingin niyo, mahalaga ba yung pinuntanya doon? Puntahan mo, sumama ka kila Jocelyn Cambaya at kila Atty. Nedo Valera ng Sara Duterte Supporters New York, Hakbang ng Maisog New York at Patriotic Filipinos dyan po sa New York. Si Rosalita Manimtim. Si BCP makinig kayo. Tricycle driver po ang asawa ko, si Rosalita Manimtim. Talagang naiiyak na sila sa hirap ng buhay. Si BCP, ay kay politika. Sabi ni Rosalita Manimtim, tricycle driver po ang asawa ko. Talagang naiiyak na sila sa hirap ng buhay. Mataas na gas pero wala nang halos sumasakay, sobra na. Anong solusyon nyo? Impeach Inday, si BCP. Ang ibig sabihin niya rito, wala silang ibang solusyon sa nangyayari ngayon. Yun yung flood control issue nga, hindi nila maimbestigahan eh. Hindi nila presidente ka, ayaw mo utusan si Pinky na mag-imbestiga. Matapos na to, maisoli man lang yung pera. Pag nabuking lahat, ayaw eh. Bakit? May mabubuking kasi. Yung mga kongresista, hanggang ngayon, impeach Inday. Yung mga pinuno ng iba't ba naglalaki ang political party, ano solusyon nyo? Impeach Inday. Maya na kayo, maawa na kayo. Alam ho ninyo, tingin ko personal, malala pa ito sa COVID-19. Talaga. Malala pa ito. Pag nagpatuloy ho ito, lapnos po tayo dito. Kawawa po, maraming pong kawawa dito. Higit pong kokonti yung middle class, dadami po yung mga nasa dulo ng ating lipunan. Kawawa po. Okay, maraming salamat po sa inyo. Uulitin ko hindi ko sinabi na si Tantoco ay dinalo ni BBM doon dahil death anniversary. No? Ang sabi natin, sakto ang pagpunta ni BBM doon sa death anniversary. Kayo na bahala kung ano husga, kung ano ba talaga ang pinunta doon. Kasi nahihiwaga ng iba na sakto daw, bakit sakto? Anong connect? Di ba? Okay na bahala. Okay, maraming salamat. Isang masustansyang pag-uusap. Ingat lagi kayo, lalo sa mga OFW, mag-ingat lahat kayo dyan. Mag-pray lang kayo. Pag may lumilipad na missile, banggitin nyo lang ang pangalan ng Panginoon. Deletion. Maniwala kayo. No? Yan ang ganyang makapangyarihan yan. Bundok na ililipat. Sabi ng Panginoon, ang bundok kayang ilipat ng panalangin. Yan, missile pa kaya yan. Kayang paano yan. Okay, maraming salamat sa inyo. Ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.